po ng Rolls-Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito Hermes pa na mga klase po ng mga ginamit ng mga leather shoes. Ang dami po nito, 40 ito. Ang po ng pag-iimbestiga rito. Marami po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC. Magandang araw mga kababayan. Pag-uusapan po natin itong mga mamahaling sasakyan po ni Sara Diskaya, yung may-ari po nitong Alpha and Omega and St. Timothy Construction Corporation na mga involved dito po sa mga manumalyang flood control at sinasabing standard, no? At kung may mga ghost project pa sila, abay sisilipin po ang kanilang mamahaling sasakyan. At kung mapapatunayan, lalo na po yung kanyang Rolls Royce no, na binili niya lang dahil sa payong na nagkakahalaga pala ito ng halos or mahigit 500 million isang sasakyan binili lang dahil sa payong, no? And pag-uusapan din po natin, isama na natin itong sinasabi ng Palacio de Polvoron na magkakaroon daw po ng lifestyle check sa lahat na opisyal ng gobyerno na involved po sa mga maanumalyang flood control. Pero tanong po natin, sino po yung kanilang ipapa-lifestyle check? Dahil wala pa namang pinangalanan si Bongbong Marcos mismo na involved na opisyal ng gobyerno sa manumalya na flood control project. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito mga kababayan. Sigunahin natin dito. Sabi po nitong Secretary Bonoan, nagtataka daw po siya kung paano nakalusot itong mga ghost project sa flood control. Nako po, no? Bakit ka pa nagtaka? Malamang kung nakalusot pa yung mga flood control project dahil wala kang ginagawa. O kaya, no, hinahayaan mo lang yung mga tauhan, kung ano man ang kanilang report na binibigay sa iyo, hindi mo bini-verify. Kaya huwag ka na magtaka. Siguro ang gawin mo na lang, surpresahin mo kami. Tanggalin mo lahat ng mga district engineer, no, na involved dito sa mga manumalyang flood control, tapos mag-resign ka. Iyon ang magandang sorpresa. Ito na, dito na tayo mga kababayan po natin. No? Dahil yung BOC, no, ay nagdeklara na di umano titingnan nila itong mga luxurious na sasakyan nitong si Diskaya, naku po, mga eksklusibong sasakyan at mga imported kung ito po ba ay binayaran ng tama. So, yan po yung ating pag-uusapan, mga kababayan po natin. Again, bago po tayo magsimula, paki-like naman ang video nito. The Bureau of Customs says their collection of high-end vehicles are worth as much as ₱1 billion. On Abantes Paricoy, Customs spokesperson Attorney Jet Maronilla says an investigation is underway. The Bureau explains this is to verify if the cars were legally imported. Ito pong Grabe naman kasi, no? Isang sasakyan, no? Kalahating bilyon or iba, 1 billion, isang sasakyan lang po yun. Talagang sobrang mahal, no? And sabi nga nila, hindi naman sila ganun kayaman nung simula pa lang. The Bureau of Customs says their collection of high-end vehicles are worth as much as ₱1 billion. On Abantes Grabe, no? Isang sasakyan niya, 1 billion? Grabe naman yan. Paricoy, Customs spokesperson Attorney Jet Maronilla says an investigation is underway. The Bureau explains this is to verify if the cars were legally imported. ito pong Grabe kasi mga kababayan po natin, talagang nag-invite po sila ng iba't ibang media personality at mga vloggers, no, para ipakita talaga sa tao, no, yung kayamanan nila, lalo na po itong mga ari-arian nila. So mukhang dito sila nagkakamali kasi itong pinalabas nila na interview nila, mukhang magagamit sa kanila as evidence. Lalong-lalo na po ngayon na mainit na po itong anomalya na flood control at na-discover na napakarami palang substandard, no, at unfinished business sa flood control si itong Diskaya, iba't ibang company po nila. So kahit nagbayad pa sila ng 10 milyon sa kanilang interview para sumikat lang po sila, mukhang mas malaki lalo yung kanilang babayaran ngayon sa custom kung sakaling mapatunayan na talagang illegal po yung kanilang pag-import nitong mga mamahaling sasakyan. Sige, pakinggan natin itong interview ni Ted Filon sa taga Bureau of Customs. Separate na issue na ito pong, kung inyo pong napapanood ang mga balita, pangalan Diskaya, please. Opo, kung saan po naman, alright, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari umano, ng ilang pong mga construction companies, and then ito pong si Sara Diskaya
na tumakbo pong mayor ng Pasig, bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay. Ngayon, kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer yung iba mga Mamahalin na galing sa nakaw. Tuloy. dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na Biniling Rolls-Royce na yan dahil sa payong lang. ang sinasabi po, ang loob nito, Hermes pa Hermes. na mga klase po ng mga ginamit ng mga leather shoes. Ang dami po nito, 40 ito. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati-rati pa, madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan Buong parking lot po, mga kababayan natin. Maraming pera. Trilyon natin yung pera na nandyan sa garahe nila, no? yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga diskaya, ano pong balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po, iba po pa rin pinag-usapan po natin. Ganun po, since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit manuted, yung kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede kong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po, or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng authority po dyan. Titingnan po natin. Apply po naman natin po yan. Kaya lang, kung pwedeng wag na ho natin muna i-tell. So, ito magandang investigasyon ito, mga kababayan po natin. Ang sinasabi ng Bureau of Custom ay isa-isahin nila ito, mga kababayan po natin. Imbestigahan daw po nila ito. So, okay yan, no? Imbestigahan nila. Sana hindi po sila masusuhulan. Kasi kung ang mga sasakyan po yan ay pinasok po na hindi dumaan sa tamang proseso, ibig sabihin, may mga kasabwat na nasa Bureau of Custom. Ngayon, kung mag-iimbestiga din yung Bureau of Custom, at kung ang mag-iimbestiga, yun din pala yung kasabwat, so, wala rin pong mangyayari dyan, no? Lalabas at lalabas na lahat ay lehitimo yan. Dapat nandiyan na rin lang. Opo. Tignan po kagad. Ngayon ko lang po narinig, sorry po, inaamin ko, nakafocus po ako dun sa ano talaga yung 640 vehicles since 2021. Ibang bagay po pala yun. Opo. Yes, sir. So, kasi itong So, yan siguro, mga kababayan po natin, abangan po natin itong magiging outcome, mga kababayan po natin. Dito po sa interview na ito, dito po sa sinasabi ng Bureau of Custom, kung may mapapatunayan po sila. So, ang nabanggit ng Bureau of Custom is 15 to 30 days po nilang iimbestigahan ito, mga kababayan po natin. Kaya siguro yan ang ating abangan kung talagang legal at illegal yung mga sasakyan na yan. And alam nyo, mapapahamak po itong si Diskaya, no? Dahil sa kanyang pagpa-feature nitong kanyang mga mamahaling sasakyan, pagpiplex din po ng kanyang mga mamahaling opisina or bahay, na ito po pala ay hindi dumaan, no, sa tamang proseso or galing po sa mga anomalya ng flood control na ito. So, parang grabe kasing pagyaman nila. Anyway, mga kababayan po natin, no, abangan po natin itong sinasabi ng custom na titingnan nila itong mga mamahaling luxury car collection ng Diskaya. Okay, punta tayo dito kay Claire Castro, mga kabayan. Sabi kasi ni Claire Castro, no, ay magpapa-lifestyle check po sila sa lahat na empleyado ng gobyerno. ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa Anomaly? Para makapag-request rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Marami po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to, ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga MERS permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR.
So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. So, ngayon lang po mag-iimbestiga, mga kabayan po natin. Oh. Ngayon lang po ang hudyat after 3 years. O, sige, lifestyle check. Follow up po, Sir Ivan Mayrina, GMA. Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So, DPWH lang. Bakit hindi lahat? Pati ikaw na rin, Claire Castro, pa-lifestyle check ka na rin. And ito, yung lifestyle check na ito, no? Hindi na po tayo dito ma-surprise, no? Kung ang lalabas dito ay lahat ay tama or tugma ang kanilang yaman, no, sa kanilang kinikita. Dahil alam naman natin, ang gobyernong ito is napakabudol. Nakita na po natin, tinanggal nga nila si Torre dahil naglabag daw po sa protocol, pero bibigyan naman ng position. And mukhang si Diskaya po ngayon na nakikita natin, mga kababayan, na sadya nilang pinag-iinitan, no? Paano po kagaya nito? Si Kong daw po ng CWS representative, no? Ay nakakuha daw po ng 576 na milyon na bahay sa California. So yan po ba ay hindi nila papaimbestigahan kung paano niya nakuha yung mga ganyang kalaking pera? Kasi kung pagiging sahod lang sa congressman, yung sahod ng congressman nasa 200 or 300,000. So di pa rin enough kung tutuusin. And then, how about si Saldico, no? Na yung kanyang pamilya ay talagang namumuhay sa sobrang magara, no? At dahil ang construction company nila ay marami po, no? Ilan sila, no? 3 sila magkakapatid, 3 construction company din. At lahat po ay nakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Particularly po itong pagmamayari ni Saldico, yung Sunwest na ito, na nakarating po sa Visayas, no? Ang kanyang mga proyekto, mayroon sa Iloilo, mayroon sa Leyte. So, halos lahat ng mga proyekto sa Leyte is mukhang hawak po ng Sunwest, which is ang nagmamayari po nito is si Saldico or yung co-founder. No? Pero mukhang hindi po masyadong nababanggit ang kanyang pangalan. No? Hindi masyado pinapansin ngayon ng palasyo. So, mukhang may nakikita po tayo dito hindi patas din, no? Na pagtrato nila sa mga suspect dito po sa mga maanumalyang flood control. Again, no, itong sinasabi ni Bunuan na hindi niya daw po alam na talagang may mga nakapasok pala, no, o may mga itong mga ghost project, no, may mga itong si Bunuan, mga kababayan po natin. Ito, no, imagine mo, sasabihin niya hindi niya alam kung paano nakalusot itong mga ghost project na ito. Nakalusot yan kasi nga halos lahat sila ay magkasabwat. Malay namin, no? Nakakalusot yan. Malay namin, ikaw din ay kasabwat. Diba? Kasi hindi ba pwedeng i-check kung talagang tama itong mga proyekto ito. Wala ka bang pagkakataon lamang na titingnan sana kung ilan yung mga flood control project na ito? Lalong-lalo na nakikita mo na binabaha na. So, parehas sila ni Marcos Jr. Hindi talaga nila bini-verify itong mga flood control na ito. At sinabi pa ni Bunuan na talagang nandyan may mga flood control project daw. Ngayon, lumabas na mga ghost project. Paano nila masasabi, no, na hindi niya alam ba, no, ang mga proyektong ito. Kaya kung may dapat managot, hindi lang po si Bunuan, siyempre kasama po yung nasa administrasyon ito. At kung may lifestyle check, dapat hindi lang po yung taga-DPWH. Lahat na po, lahat na ng ahensya ng gobyerno, no, at pati mga politiko, i-lifestyle check po sila para malaman natin, no, kung talagang tugma ang kanilang kinikita nung wala pa silang proyekto sa flood control kaysa nakakuha po sila ng mga proyekto sa flood control. Kasi ibig sabihin ko, nakakuha sila ng mga proyekto sa flood control, maraming pera yan. Iba-tiba yan. Parang yan, parang si Diskaya. And palagi ko si Diskaya is talagang lang to. Mga lang ba, dami lang ba, collateral damage lang. Ito na lang kanilang ipapahamak para malinis ang kanilang mga pangalan. Di ba? So, good luck dyan kay Diskaya, no? Sana lahat yan ay nabili nyo ng tama kasi kung hindi, nako, ang sabi po ng Bureau of Customs, yung sasakyan na nagkakahalaga ng 1 milyon, yung penalty ay 3 milyon. So, kung binili mo yan ng 1 billion, yung penalty 3 billion.
Okay, yan lang po ang ating update. Maraming salamat. In God bless po mga kabayan natin.